nagpa-function naman ako. Pero feeling ko, hindi ako nagpo-flourish. Parang nagdudwell pa rin ako dun sa mga resentful stories ko. Kasi, as in, coach, kung babalik ko lang or kung i-recall ko, paulit-ulit talaga. As in, yung mga kwento ko about sa mga pinagdaanan ko dun sa career ko, ganyan. Paulit-ulit siya. Pero alam kong wala siyang pinupuntahan. Paulit-ulit yung resentments, yung how they made me feel less, parang gaano ka irrelevant and unwanted. Yung mga ganong conversation, parang nagsasawa na ako. Parang, paano ko iibahin yung kwento na hindi na lang siya about negativity. Parang kinikritik ko na yung sarili ko, coach eh. Parang nagiging ano na ako sa sarili ko. Binubully ko na yung sarili ko that time. Welcome to another episode of Unstoppable You NLP Success Journeys. I'm your host, June Acevedo. I'm a certified neurolinguistic programming master trainer and a mindset mastery and transformational leadership coach. In this podcast, we uncover the extraordinary stories of transformation powered by neurolinguistic programming. Today, we're diving deep into one life-changing journey that started with a drive for excellence and being the best. Imagine flipping the script and discovering a version of yourself that's unstoppable. That's the power of NLP, and that's what we're exploring today. Now allow me to introduce our guest for this evening. Meet Coach Nessel Joy, your valuable sister who keeps reinventing herself. From a sales and operations leader to learning and development leader, she is also a certified neurolinguistic programming practitioner. From surviving heartbreaks to leading herself and now others, today she's part of learning and development initiatives in Pampanga's local BPO. A proof that you can rebuild, restart, and rise. She's also a micro adventure lover. Ladies and gentlemen, let's all welcome Coach Nessel Joy Belason. Ayun po. So, ngayon po nasa ano na ako ngayon. Nasa learning and development team na po ako ngayon. So, I'm currently supervising yung sa LND Pampanga. So, meron kasi kami LND sa Pasig. Pero ngayon, ang hawak ko po ngayon is sa Pampanga. So how is it naman? How's your experience? Nasa L&D ka na compared before? Compared before, dati kasi coach talaga, parang hindi ko din talaga expect na mapupunta ako dito. Kasi parang for almost 10 years na nasa corporate ako, nasa operations po kasi talaga ako, coach. Pero this time, nasa L&D ako ngayon. Talagang nasa ano po ako, learning era ako ngayon, coach. Feeling ko naman ngayon mas na-align siya ngayon dun sa talagang gino-goal ko, which is yung continuous growth po. Yeah. Kasi ngayon talaga, coach, ano ako ngayon para akong aral-aral. And at the same time, kumbaga nakakapag-communicate ako sa iba't ibang stakeholders or department. Hindi katulad dati sa operations. Talagang nasa operation, din ako nakakapag-communicate din sa kanila. Pero ngayon, mas targeted na siya kasi talagang more of sa learning and development na siya ng buong organization na siya, coach. Hindi na siya dati isang team, tapos isang department. So ngayon, pang kabuuan na siya. Can you take us back to the moment when everything changed in your life? Ano yung parang breaking point sa buhay mo or wall that you were facing during that time before ka nag-enroll sa program, coach? Kasi coach, nung parang 2020, nagkaroon na ako ng idea about NLP. Pero ano yun, kumbaga more of sa relationship, kumbaga I'm having nag-undergo ako ng heartbreak that time. Nung nalaman ko si NLP, parang in a way, nakatulong siya sa akin kasi kumbaga yung mga pinapakinggan ko kasi mga podcast nun, or yung mga fina-follow ko ng mga influencers, parang somehow na-coach sila ng NLP
coach, parang gano'n. And then nung time na before po ako mag-join dun sa program ninyo, coach, kumbaga dumadaan ulit ako dun sa ganong phase ng life ko. In ano yun, parang sa career-wise, sa relationship, parang since 2020 to 2023, 'di ba, parang within 3 years na yun, namulat ako kung saan. Kumbaga na-expose po ako sa maraming bagay. And nung na-expose ako na yun, parang sa career ko, I'm doing well, coach. Parang okay naman, nag-manage pa rin ako ng team, ganyan. Tapos in terms of my relationship, parang uh, kumbaga nasa moment ako ng mga potential relationships, ganun. And then at the same time, merong breakthrough dun sa career ko. So sabay-sabay yung mga yon, which is okay. Pero inside me, parang hindi okay. Mm. Parang 'di ba, coach, parang nung time na nag-clarity session tayo, parang parang hindi ko alam kung anong gusto ko. Parang hindi ko alam kung okay pa ba ako. Mm. Pero sabi niya po, coach, parang hindi ko man siya naiintindihan, pero kayo, naiintindihan niyo yung pinagdadaanan ko. Parang ganun po, coach. Nag-ano ako, nagfa-function naman ako. Pero feeling ko, hindi ako nagpo-flourish. Yung hindi ako nag, walang, nag-grow ako, pero hindi ko alam kung yun ba yung gusto ko. So, ganun yung feeling ko that time, coach, before ako mag-attend ng NLP. I see. So, coach, ano yung mga thoughts that were running through your mind during that time? And what made you realize that something had to change, no? Na kailangan merong magbago sa buhay mo? Kasi, coach, that time, di ba, nag-handle din po ako ng sales account. So, from operation, customer service, napunta ako sa sales account. So, hindi ko din po kasi sure kung paano ko siya itatawid. Unang-una, hindi talaga ako experience sa sales. Tapos, nagli-lead ako ng operation, pero parang may kulang inside me. So, parang ano yung kailangan ko pang gawin? Ano yung kailangan kong gawin para makatulong dun sa team ko. Kasi feeling ko, coach, nandun ako, nagma-manage, pero feeling ko hindi ako nakakatulong. Hmm. So, ganun yung parang internal dialogue ko noon. Tapos, um, kahit nagpa-function ako dun sa role ko, um, parang nagdudwell pa rin ako dun sa mga resentful stories ko. Kasi, as in, coach, kung mababalik ko lang or kung ire-recall ko, Mm. paulit-ulit talaga. As in yung mga kwento ko about sa mga pinagdaanan ko dun sa career ko, ganyan. Paulit-ulit siya. Pero alam kong wala siyang pinupuntahan. Mm. Paulit-ulit yung resentments, yung how they made me feel less, parang gaano ka-irrelevant and unwanted. So yung mga ganong uh, yung mga ganong conversation, parang nagsasawa na ako. Parang, Mm. paano ko iibahin yung kwento na, na hindi na lang siya about negativity? Kasi nasa sales na ako, paano ako magbebenta kung itong mga stories ko, puro, hindi naman kanagahan, pero about me. Yeah. Parang gusto ko naman matuto kung paano, well, doon sa role ko, parang paano ko siya mas mapapa-improve in a way na mas makakatulong ako sa team, gano'n. Eh, kaso sa sarili ko, hindi ko ma-manage, Yeah. yung hindi ko ma-lead, parang gano'n, coach. So yun, parang tatanong ko sa sarili ko, bakit ako nandito? Anong magagawa ko? I'm not a salesperson, gano'n, na na hindi ako makatulong kasi yung mga taong nililid ko, yung kailangan ko mag-revamp pa ng team kasi hindi sila nagbebenta. So, meron kasi mga ganong scenario din ako, coach, before na kailangan ko mag-let go ng isang buong team Mm. kasi hindi sila makabenta. Na ako, sa sarili ko, ano yung pang hindi ko ginagawa? Ano ba yung hindi ko ginawa? Ano pa ba yung mga pwede ko pang gawin? Parang ganun, coach. Sa career yun. Pero internally, akala ko okay lang yung ginagawa ko. Pero may part sa akin, coach, na parang mayroong hindi okay. Mm. Ayun.
So, yun yung mga moments na something na kailangan magbago. Kasi parang kinikritik ko na yung sarili ko, coach eh. Parang nagiging ano na ako sa sarili ko. Binubully ko na yung sarili ko that time. Yeah. Yun. Ang galing, no? Great choice of words, no? Binubuli ko na yung sarili ko during, Mm. because it doesn't only happen to you, coach. A lot of people also do that, eh. Even for me, no? Yeah. Before NLP, ako din parang, yun nga, when you said it like that, no? That's the really, I think that's the perfect term to say. So, Mm. na binubuli natin yung sarili natin, no? Walang nagbubuli sa atin, pero tayo nagbubuli sa sarili natin, no? Which is Yun, so sad, no? coach. How did you first hear about neurolinguistic programming, and what made you take the leap, no? Ano yung kumbaga nakapa-oo sa'yo to enroll? Um, Ayun nga po, tulad nung nabanggit ko kanina, so I've known NLP since 2020. Part of me, ano na siya, coach eh, parang that was long relationship kasi siya. Parang, ah, siguro dun nanggaling yung bully ko, coach, kasi as in, umikot lang sa amin yung mundo, na tipong nung time na nag-pandemic, yun nga, nag-career breakthrough ako, tapos nag-undergo ako ng heartbreak, tapos mayroon akong career na breakthrough, Hmm. tapos sabay-sabay sila. Pero wala akong kasama kasi nga nag-undergo ako ng heartbreak. So, nung time na yon malaking tulong si NLP kasi nakakapag, somehow, na-empower ako na to take action that time. Pero nung time na, eto na naman, nung time nga na na-expose na ako sa lahat ng, kumbaga nagkaroon na ako coach ng ano eh, parang nag-self-love na ako. Hmm. Nakarating na ako doon. Pero even though na nag-self-love na ako, pero bakit parang hindi ko pa rin siya maramdaman. Dahil nga siguro dun sa, yung feeling ko perfection na talaga yung hinahanap ko. Parang gusto ko lahat okay, gusto ko lahat um, maganda, gano'n. Parang na ano na ako, coach, parang na-drain na ako nun kasi lahat, even yung relationship ko, yung career, ganyan, parang umikot na lang siya dun sa resentments ko dun sa past. Hindi na ako makapag-move on. And then one time, um, may nagsabi sa akin eh, "Ma'am, parang di ka pa okay, no?" May nagganon sa akin, parang during conversation, "Hindi ka pa okay, no? Parang nakapag-move on na lahat, pero ikaw hindi pa din." Ayun, so may mga ganong nagsasabi sa akin, coach, na ano kaya yung pwede kong gawin para talaga ba hindi pa din ba talaga ako nakapag-move on, or hindi pa din ba talaga ako okay? Ayun. And then, um, fast forward dun sa yun nga, kumbaga nasa deep burnout na ako, coach. Kumbaga emotionally, physically, naha-hypertension na ako. Parang kailangan ko ng sagot. And then nakita ko ulit, coach, yung sinearch ko yung NLP ulit. Parang nagkaroon ulit ako ng interest dun sa NLP. Pero yun nga po, nakita ko yung page ninyo, coach, na kayo yung first, parang Filipino na nagpa-facilitate nung gano'n. Parang, meron pala dito sa Philippines, gano'n. And then, ano talaga ako, coach, parang kailangan ko nang mag-take action. So, nag-message po ako sa inyo na talagang feeling ko kailangan ko lang ng sagot. Kailangan na siyang ma-end. Kasi dati, ah, nasasagot niya yung mga questions ko, pero hindi fully. Yung kumbaga hindi gano'n ka-deep yung knowledge ko. Parang feeling ko kailangan ko siyang i-attendan kasi kailangan merong sagot. Kailangan meron akong sagot na makuha dun sa program na 'to, yung gano'n, coach. And then yun nga po, nung time na nag-clarity session tayo, coach, mas mas na-appreciate ko siya kasi merong nakakaintindi sa'kin kahit na ang gulo-gulo ko. Ay, even kahit naman ngayon, coach, 'di ba, medyo magulo pa rin ako mag-isip, pero alam kong hindi ako mag-isa. Tapos alam ko anytime puwede ko kayong i-message. So, parang comfort lang siya sa'kin, coach, yung ngayon. Wow, thank you. Ayun, tapos nag-ano din po ako nun, parang
that time, hindi din naman ganun kaganda yung financial state ko. Mm. So, talagang nag-take chance na ako, coach, na parang, alam mo yung kailangan ko feeling ko magiging investment ko siya sa sarili ko. Yun yung pinaka naging ano ko na mag-take na ng program, coach. Ano ba yung mga parang specific NLP tool or technique that immediately shifted your perspective nung natutunan mo siya, coach? Ano ako, coach, 'di ba nung time na yun talagang tahimik ako, hindi ako marunong magsalita, yun yung pinaka-problema ko. Yun yung pinaka yun yung pinaka-struggle ko that time. Hindi ko put into words yung mga gusto kong sabihin. Tapos coach, ayun, nung time na nagde-demo, parang naalala ko pa rin hanggang ngayon, nung time na nasa program tayo, coach. Ako yung demo dun sa reframing. Hmm. Ako yung nandun sa spotlight. Talagang shower ako ng affirmation na talagang sabi ko, hindi ko po expect na kailangan ko pala siya. Yung ganong mga words na talagang nagpaano sa akin na okay, hindi ka marunong magsalita or hindi ka nagsasalita, pero hindi naman lahat kailangan marinig ka. Yung mga gano'n na words na Galing, yeah. tapos meron pang sinabi si coach ano nun, eh, na what doesn't kill you will make you stronger, yung mga gano'n na so, ano yun coach, parang yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. Talagang comfort po siya sa akin that time. Yung I felt na talagang nakikita ako, narinig ako, as in naintindihan ako nung paligid natin that time, coach. Yun po. Yun, coach, Totally. yun yung natutunan ko ngayon, coach. Parang mas tinanggap ko na yung sarili ko. Yung, alam mo yun, yung hindi ka nabully na, ano ba, ba't wala akong, pag may taong ganyan, na-amaze ako sa mga taong first time lang nilang mag-meet, pero para talagang matagal na silang magkakilala, yung mga ganun. So, during the program, parang na-build din naman, coach, yung confidence ko dahil dun sa building rapport natin. Parang, pero this time, alam mo na kung kanino ka magbe-build ng rapport. Parang ganun. Tapos, di ba, coach, parang coaching assistant ako for more than ilang ilang beses yun ako Yeah. nag-coaching assistant. Parang lahat yun, may intention ako bakit ako nagjo-join. Either meron akong kailangang gawing decision, Hmm. either meron akong naguguluhan, yung mga ganyan. So, kaya ako nagko-coaching assistant kasi um, feeling ko kailangan ko siyang i-experience ng more than once Yeah. bago ko siya mind, bago siya tanggapin talaga. Mm. Yun, coach. Kaya, kung meron pa ring mga ganong chance, iti-take ko pa rin siya, coach. Kasi, tulad po nung nabanggit niyo, parang, yung maririnig ng right ear yung mga sinasabi po ninyo. Yes, no? And thank you for being so open. Now, coach, can you describe the moment when you felt the breakthrough? Ano yung feeling doon? Yung parang feeling mo nagbabago na yung buhay mo. Breakthrough. Madami, coach. Kasi ang dami kong kumbaga, ang daming batch kong nasalihan. Parang, every time na nag-a-attend ako doon, laging breakthrough eh. Pero siguro, coach, yung time na, yung first ko, parang feeling ko, yung, di ba, gusto kong magsalita, coach, pero di ko alam paano siya sabihin. Parang ngayon, mas naging vocal po ako. Mas vocal ako ngayon. Tapos, feeling ko, nakahinga ako na, parang yung mga di mo nasasabi before, ngayon, mas naging vocal ako. Pero, mas alam ko na kung paano siya sasabihin, Mm. at mas intentional na siya. Bakit ko siya sasabihin? Yung mga ganun. So, yung breakthrough ko sa puro coach, hindi siya ganun kaingay, pero within myself lang. Naalala niyo po, coach, nung nag-attend ako ng mga sessions, yung mga packet sessions lang po ninyo na every Wednesday noon, parang tinanong niyo ako ano yung mga wins namin. Parang nung time na yun, feeling ko wala. Parang, ano ba yung mga wins ko? Parang sa lahat ng mga sinabi nilang wins, yung sa akin, medyo feeling ko kakaiba ako. Kasi yung wins ko talaga, coach, more on personal. Parang talagang ano lang siya, quiet, pero sa part ko, malaking bagay siya, yung breakthrough ko. Not in front of the crowd, pero sa sarili ko po talaga siya, coach.
yung mga simpleng bagay like, mm, yun nga po yung mas intentional ka ng magsalita, hindi, kumbaga pinipili mo na yung mga words na sasabihin nyo. Tapos, mas naging ano ako, coach, mabilis ka ng, anong tawag doon, mabilis ka ng makarecover. Yeah. Di ba, coach, yung before ako mag-NLP talagang, parang I'm living in the past. Yung, lagi na lang paulit-ulit yung mga stories ko, stories of sadness, resentments, mga heartbreak, ganyan. Parang, ngayon, meron akong na-encounter na gano'n, pero mas ano ka na, mas madali na lang siyang i-recover. Kumbaga nakakaahon ako agad, mga gano'n. So, yun yung isa sa mga naging breakthroughs ko, coach. Tapos, yung right after, as in yung mga, for example, coach, yung mga goals natin na naset. So, hindi ko rin alam kung paano ko siya nagawa. Siguro first quarter after ng program, yung ginagol ko ng 1 year, parang nakuha ko din po siya. Na hindi ko rin alam, coach. As in, yung training na pinacilitate ko, na wala pa po ako sa training nun eh. As Mm. in, out of ano lang siya, out of intention lang na kailangan meron akong magawa for my team. Parang gano'n. Tapos, hindi ko rin alam kung paano mag-facilitate ng training. Pero, with siguro napakaswerte ko lang po talaga, coach, na meron talagang taong nagtitiwala sa'yo at the same time na maga-guide. Parang di talaga ako tinuruan, pero hinayaan nila ako. How do you want to do it? Parang gano'n. Ikaw, gawin mo siya. Hanggang sa nagawa ko po siya, coach. Hindi lang siya isang beses na run, pero ilang beses ako facilitate ng mga trainings na tingin ko naman somehow meron siyang impact sa team. Kumbaga hindi lang siya about do sa kung anong training, pero nakita nila kung ano yung magagawa kapag meron ka talagang gustong gawin. Yung gano'n. Kung sinet mo talaga yung intention mo, na hindi siya perfect. Kasi di ba, coach, kung gusto ko perfect, gusto ko okay muna bago ko siya gawin. Pero that time, wala na ako dun sa perfection. Gusto ko na lang siyang, gusto ko lang siyang mag-progress. And then, naalala ko, coach, yung first run ko, sinabi ko dun sa head, hindi po ako masaya. Very good. Sabi niya. Kasi ibig sabihin, aware ka kung ano yung mga, kumbaga pinidbakan mo na yung sarili mo, ano yung mga kailangan pang i-improve. Ganun. So, yun, coach. Feeling ko, naging ano ako nun eh. After ng program, talagang unstoppable. Yung lahat ng problema may solusyon. Parang nung naging gano'n ako, coach, that time, mas talagang lahat babanggain. Parang gano'n. Basta dun sa gusto mo talaga. Parang lahat, maisip mo lang siya. Feeling ko kaya ko siyang gawin. Ganon yung pakiramdam, coach, after ng program. Yun, parang, ano pa ba? Ask and you will receive. Tama, coach. Yung lagi niyo pong sinasabi. Parang madalas kasi hindi naman din talaga ako nag-a-ask. Mm. Parang kung ano yung meron, yun lang. Pero nung after ng program, parang natuto akong mag-ask. So, maraming beses po akong nag-ask in terms of career, relationship, at lahat yun na alam ko nabibigay, coach. At alam ko kung bakit ko siya ina-ask, yung mga ganun. Now, coach, after experiencing your own transformation, ano yung mga pagbabago na nakita mo sa sarili mo, no, in your self and your professional life, personal and professional life, coach? Mm, sa personal, sa professional siguro, coach, 'di ba, that was 3 years ago na, parang dami nang nangyari. Mm. Doon sa 3 years na yun, transformation, ang dami kong transition, coach. So, from, 'di ba, nag-sales, nung nasa sales management ako, parang, hindi ko nga alam paano magbenta. Pero ang daming projects na dumating. Maraming accounts na nabigay po sa akin. Kumbaga, lumaki siya, coach. Yung team na dating maliit lang, lumaki po siya. Parang ang daming transition, coach, kasi iba't ibang projects yung dumating, iba't ibang accounts. Parang professionally, parang thankful ako kasi para ibigay yun sa akin.
ipagkatiwala yung mga ganong accounts sa akin. Yung napakalaking bagay po nun. At saka yung tiwala nila, coach. Yun yung hindi ko parang hindi mo maiwan dito kasi talagang yung tiwala nila sa'yo, grateful lang talaga ako, coach, kasi ang daming nagtitiwala sa akin dito. Tapos sa mga maraming transition na yon, di din naman lahat maganda. Mm. So may mga downs din po. So parang imagine na ah, meron kang personal struggle, tapos meron ka ring mga professional struggle, relationship, ganyan. Mm. Kung hindi siguro ko naging strong after ng program, parang di ko din alam paano ko na-overcome yung mga ganun, coach. Parang, yun nga po, parang maging flexible. Yun yung naging tool ko, coach, eh. Yung flexibility. Talagang, minsan kailangan mong umikdi, minsan kailangan mong makisama, yung mga ganun. So, at the same time, nawala na ako dun sa perfection. So, parang nandun na ako sa so be it. O, kung hindi ko makuha, okay. Kung hindi makarating sa akin, okay lang. Acceptance lang talaga yung ginawa ko that time, coach. Yun. Tapos, personally, ayan, ano nangyari? Nagkaroon ako ng love life. Hindi, coach, di ba alam niyo yan? Parang, dun sa mga past experiences ko, parang hindi ko din maisip kung, or may dumating na ako sa time na feeling ko hindi para sa akin yung love. Mm. Yun, kasi hindi ko alam paano ko mahalin yung sarili ko. Pero nung natapos ako sa NLP program, parang mas natutunan ko makilala yung sarili ko. Paano siya mahalin at paano siya magmahal. And then nung time na yun, coach, kasi lagi ko lang pinagpa-pray nun, sana maging okay na ako. Mm. Kasi alam ko may darating eh. Pero di ko kasi alam kung pag may dumating ba yun, ready ba ako. Yeah. Kasi alam ko may darating, pero ayoko kasi yung may dumating pero ikaw hindi ka ready. Yeah. So, yung mga ganun, coach, na sa personal breakthroughs ko, yun po. Even sa love life naman, mas naging intentional din po ako. So, sabi ko nga, hindi ako papasok sa relasyon kung alam kong hindi pa ako mabait. Kasi ang bully ko nga sa sarili ko. So kung hindi ko tinanggal yun, coach, parang di ko rin alam kung paano magbigay or paano ko siya tatanggapin, yung mga love na binibigay sa akin. Yan. So, ngayon, coach, feeling ko, nasa masayang po ako ngayon, coach. Happy relationship po ako ngayon. At healthy siya. Kasi, since nga po naging vocal ako, so talagang sinasabi ko yung mga needs ko, at the same time po, vice versa, coach. Parang ganun din siya. And, kumbaga yung love, strategy natin na nagamit natin dyan, coach. 'Di ba? And Amazing. even yung coach, even yung mga relationship ko with other people, like mga friends, ganyan. So, um, kumbaga, dati, ako, coach, parang, may tawag sa akin, parang, feeling ko daw po lahat ng mga kaibigan ko, pagmamay-ari ko sila. Parang ganun. Mm. Pero ngayon, nagkaroon na ako ng, ayun, understanding ba sa mga kaibigan ko na hindi naman, yung attachment, Yeah. yun, yung attachment, alam kong nasa secured attachment na ako ngayon, coach. Kasi alam ko kung kailan na dapat kami magkita, kailangan magkaroon ng healthy na distance, yung mga ganun, coach. So, ano lang po, ang galing lang kasi, coach, kasi parang ngayon ko lang din sila na-realize na, kasi dati pag hindi ko sila nakita, anong meron? Parang nag-overthink, parang, Mm. um, meron ka bang hindi nasabi? Kumbaga meron akong ganong episode dati, coach, para akong overthinker in terms of my relationship with other people. Mm. Parang insecurities ko yun, coach. So, natanggap ko na po yun. At feeling ko naman ngayon, mas healthy na yung mga relationship ko in terms of sa relationship, sa friendship, lahat.
Parang feeling ko mas yun po, mas intentional at hindi ko din alam coach kung part ba yun ng sa atin, yung sensory awareness, talagang ang taas na. Yeah. Alam mo na kung ano yung tama or ano yung tama at saka ano yung hindi, may something off, may something on, yung mga ganun coach. So, ano po ako na, nakaka-sense, malakas yung senses ko ngayon dun coach. Pero, hindi na ako overthinking. Mm. Kumbaga, ano ka lang, na on the ground ka pa din at alam mo kung ano yung intention mo, pinasok mo yung ganong relationship or ganong yung mga tao na yun. So, yun. Sa mga ano naman, actually sa lahat coach, ito naging practice ko na po siya. Yung, daldal ko na pala. Parang naging practice ko na siya coach sa lahat ng mga projects na ina-attendan ko. Or hindi, kahit hindi project parang every time na meron akong gagawin, meron akong laging piece of paper na nakalagay doon, bakit ko siya gagawin. Ano yung top 3 values, yan. Yung top 3 values na yan, parang lagi siyang naka-note doon na every time na nalolost ako, meron akong tinitingnan. Diba, meron, minsan, nako-question ko, bakit ka nandito, ganyan. Then, meron kang babalikan na ito yung reason bakit ka nandyan, bakit mo siya ginagawa. Yan. Even um, yun coach, basta, ano ako ngayon, parang feeling ko mas, yung quality nung relationship ko ngayon, mas okay. Very good. Yun po. Even with my family din po pala, coach. Ayan. So, yung sa family din naman, um, feeling ko mas naging vocal din po kami. Kumbaga open na kami. Hindi katulad dati talagang tahimik, ganyan, pakiramdaman, yung mga ganun. So, ngayon mas kaya mo na siyang i-open at kaya mo nang makinig. Yan, coach. Ang galing. So imagine, that's a lot of wins. No, yung sabi Kaya mo, nga, coach eh. those are, kumbaga when you were just saying it, coach, that's, yeah, more than 10x na, no, yung balik sa'yo, coach, no, and just, kasi for me, coach, the real win there is our personal wins. That's not what people see, eh. Yung sa atin talaga, what we appreciate. For me, ano yung wins ko? When I was able to communicate better sa wife ko, kay Coach Glory, and sa Mm. mga anak ko, that's for me is the biggest win talaga kasi naging cohesive yung relationship namin. Even sa bahay, naging more at peace kami, di ba? Mm. That for me is the biggest win, eh. Parang naging bonus na lahat, no? Yung mga opportunities na binigay sa atin, naging bonus na rin, coach. How was your transformation inspired or impacted the people around you? Siguro coach mas naging open din po sila sa akin. Kumbaga alam nila na 'pag nag-open sila sa akin, no judgment. Minsan coach, ah, siguro last 'yan yung mga nung bago-bago pa po ako nag-graduate sa NLP or after ng program. Ang bilis ko coach makahanap ng mga iko-coach ko. Mhm. Kahit hindi pa talaga ako official na talagang coach dun sa organization. Parang ginagawa ko siya sa team ko. Na hindi ko rin alam bakit sabi nila coach, parang ma'am, coaching tayo. Parang nafe-feel ko lang na gusto nila akong makausap. Yeah. Tapos same with mga team ko, yung mga hawak kong TLs dati coach. So, since nga nagiging intentional ako sa relationship ko sa kanila, parang gusto ko rin silang mag-flourish. Kung ano yung na-experience ko, parang gusto ko rin siyang i-experience sa iba. Kasi, di ba, parang kung yung breakthrough na na-experience ko, na-experience din nila, parang magiging fulfillment yun sa akin. Tapos, I take pride din dun sa naging growth nila, coach. Yung mga hawak kong leaders dati na somehow naging, kumbaga friends ko din. Mhm. Parang nasa ganong level na din sila ngayon. Nasa managerial position na rin naman sila ngayon. Pero hindi ko naman tinatake yung credit. Pero at least naging part ka dun. Yung ganun. Yun yung feeling ko na may impact sa kanila, coach. And sa ngayon naman, sa bagong team ko po ngayon sa L&D, um, sana ma-inspire sila to take action. Yan. Kasi ngayon, coach, yung ginagawa ko lang since kung kung magiging bully ulit ako sa sarili ko, parang magiging
hahanapin ko na naman si perfectionist eh. Gusto ko lahat okay, gusto ko Mm. perfect yung delivery, perfect yung execution. Pero it's not about perfection na, more of progress na talaga, coach. As long na you're taking action. Yun po. Parang ginagawa mo siya. Hindi siya naka-stuck lang. Ayun. Tapos, sa team ko naman prior dun dito, ano ba? Malaking bagay sa akin, coach, yung ano, yung gusto kong malaman kung ano yung values nila. Or kung ano yung Mm. value. Lagi kong tinatanong sa kanila yun, coach. Kasi dun tayo nag-start eh. Tinanong mo Yeah. ako ano yung, in my current role ngayon, ano ba yung bina-value ko. Parang ganun. Kasi feeling ko dun siya mag-start talaga. Kasi as long na hindi mo pa nakikita kung ano yung value, bakit ka nandyan, parang parang di mo rin alam kung paano kita matutulungan, yung ganun. Or ma, ma, hindi mo siya masusustain habang nandyan ka. Kaya hanggat may chance ako, coach, lahat ng mga nakakausap ko, yun yung lagi kong parang ano sa kanila, touch base. What do you value the most? Kasi para alam ko din kung paano ko sila kakausapin, alam ko kung paano ko sila ililid at i-mentor, ganun. Yun, coach. Tapos, ano pa ba? Sa family naman, feeling ko mas naging open din po sila sa akin ngayon. At the same time, kasi dati hindi kami nag-uusap. So, Mm. even mga small wins nila, Mm. nasi-share din nila sa akin ngayon. Which is, Mm. gustong gusto ko yun, coach. Kahit yung mga hindi din nila wins, na open na nila sa akin. Yan. Kahit yung mga pinsan ko, coach. Kasi ako yung panganay na apo. Ako yung panganay na pamangkin. So, talaga feeling ko ay ako yung nag-lead sa mga kabataan sa family namin. Parang, somehow, pag alam mo, kusapin mo si Ate Say, ganun. May mga ganung moment na may mga pinapakausap sa akin, ganun. Na sabi ko nga, dati tahimik lang ako nila. Hindi ko nga alam kung tama ba yung mga sinasabi ko. Pero hanggat alam ko na meron siyang pupuntahan or meron siyang may impact siya, sasabihin ko naman siya. Kumbaga, willing naman po akong makipag-usap or willing akong mag-share ng mga values. Oh, share ng values. Yan. Wow. Yun, coach. Siguro yun yung ano ko ngayon, kung practical lang at yung sa daily basis ko. Ganun. Gusto ko lang mag-share ng value. Tapos, gusto ko lang, coach, na every time na kausap ako, meron silang mapupulot. Hindi lang siya about, ano, ah, yung coach, basta ganun, yung gusto natin, meron tayong bigay. Yeah. Yan. Kasi Oh. dati talagang, ano ako, coach, nega ako negatron ako dati. Kasi, gumawa pa po ako ng, ano nun, gumawa pa po ako ng account. Doon ko na-share yung mga thoughts ko, ganyan. Ang pamagat niya, CEO of Almost. Kasi I'm almost, parang almost pretty, almost magaling, almost, ganun siya, coach. Parang, na, feeling ko, nung time na yun, talagang negatron ako. As in, wala almost ka lang lagi. Almost perfect, almost ganyan, almost magaling. Pero ngayon, mas, reframe hindi ko pa rin siya tinatanggal. Pero yung ngayon kasi iba na yung meaning niya. CEO of almost kasi I'm exploring. Parang ganun. Nag-explore ako ngayon. Halimbawa to, itong LD role na to, parang hindi ko lang alam bakit hindi ko alam na nakarating po ako dito na hindi ko talaga expect na mapupunta ako sa learning and development. So, yan. Nag-explore po ako ngayon, nag-wonder anong meron dito. Lang mag-learn, mag-give ng value, mag, mag-aral po at someday, baka yung talagang ginugusto ko is makuha ko din siya. Yan. So, ano naman, coach, parang excited ako ngayon. Hindi ako pressured, parang marami lang ako nilook forward, pero hindi ako pressured. Kumbaga, marami lang akong gustong gawin ngayon, coach, na personal and professional. So, ano lang ako, chill lang po ako ngayon. So, coach,
If you could go back and give advice to the version of yourself who was struggling nung time na yun, no? Si Coach Nessel nung time na yun, anong sasabihin mo kay Coach Nessel? Ang sabihin ko, coach, siguro hang in there. Hang in there. Be present. Kasi overthinker talaga ako dati, coach. Overthinker na Negatron. Ganyan. So, ano lang, parang hang in there, be present. Tapos, parang, you are not hard to love. You are not hard to love. Kumbaga, it's not about what you do. It's not about what you have. Pero it's about ano yung being. What's being. Yun. Kung ano yung, sino ka. Yun lang. Parang, be a friend with yourself. Ganun. Kasi, ang hirap maghanap kung ikaw sa sarili mo, hindi ka kaibigan sa sarili mo. Kung hindi ka mabuti sa sarili mo, paano mo ma-expect yung ibang tao na maging mabuti sa'yo? Ayun po. Tapos, yan, lagi ko nakakalimutan. Kasi pangalan ko, Coach Nessel Joy. Hmm. Minsan nawawala si Joy. Ayan. So, lagi lang mo lang alalahanin na merong joy. Merong joy. Yan. Okay. If you could summarize your journey in one sentence, what would it be, Coach? Progress over perfection talaga, coach. Kasi talagang, until naman ngayon, coach, parang feeling ko, meron pa rin akong ganun. Hindi pa rin, kumbaga may part pa rin sa akin na hinahanap ko pa rin yung, hindi pa rin ako mabait sa sarili ko. Ngayon, dumarating pa rin ako doon. Pero ngayon kasi, um, di ko lang, parang swerte ko lang talaga, coach, na surrounded ako sa mga taong, makakalimutan po kasi talaga ako. Pati yung mga gano'n nakakalimutan ko, coach. Oh, nawawala na naman si Joy kay Nesel. So, merong mga ganong nagre-remind sa akin, coach. So, parang grateful lang po ako sa mga taong gano'n sa akin. Siguro yung journey ko talaga from survival to self-leadership. Parang sa buong ano ko, coach, kasi sa 10 years o sa decade ko na nag-work, parang natatawag akong leader, pero feeling ko hindi ko ma-lead yung sarili ko before. Pero ngayon, kasi lagi na lang ako nagsusurvive. Alam mo yung may konting problema, ayaw. Kumbaga, ganun po ako dati. Pero ngayon, pili ko, nalilid ko na yung sarili ko ngayon, coach. So, from survival na hindi ka na, anong sabi kasi ng mentor ko ngayon, coach, parang, pag ba merong, halimbawa nakapila ka, tapos, meron na nagmamadali, inunahan ka. Magkaano ka ba? Kumbaga, aalma ka ba? Tinanong ako ganun, coach. Hindi naman po, miss. Hayaan ko lang. Parang ganun. Kasi madala ka naman kasi nagmamadali. So, yung, yung current state ko kasi ngayon, coach, parang yun nga po, be it. Kung, kung meron kang matutulungan, tulungan mo siya. Hindi katulad dati talagang survival mode. Na tipong kailangan, gawa ko to, kailangan matapos ko to, na minsan hindi siya healthy sa akin. Yan. Kumbaga na question ko yung sarili ko, yung leadership ko, na-question ko yung performance ko, ganun. Yun nga po, bully nga po sa sarili ko kasi. Pero ngayon, from survival to self-leadership. Kasi once na-lead ko na yung sarili ko, meron na akong, kumbaga mas naintindihan ko na yung sarili ko, compassion sa sarili ko, mas ma, ma, ma-share ko yun sa ibang tao. Yun. Siguro yun yung pinaka-journey ko talaga. As in, uh, ano ako, parang, hindi ako mabuti. Hindi ako mababait sa sarili ko. Pero ngayon, pinipilit or hanggat kaya, gusto kong maging mabuti sa sarili ko, coach. Kasi hindi ko malilid or hindi ako makakapag-share ng kindness sa ibang tao kung hindi ko rin yun nabibigay sa sarili ko. Coach, what's one powerful belief or mantra you now live by thanks to NLP? Learn and love. Kasi nasa learning and development ako ngayon, coach. So, learn and love po ako ngayon. Okay. Pag sinabi kong learn, doon na lahat yon. Parang yung growth, yung
continuous learning ko, yung collaboration ko with other people, and yung love ko naman, coach, ano na yan, parang sa ibang tao at sa sarili ko na yan. Baga, mas, ano na po ako ngayon, mas, um, alam mo yun, parang, kung pwede ko nga lang ibigay yung mata ko sa ibang tao para malaman nila na okay yung intention mo. Parang, pero syempre, hindi naman lahat yun. Kumbaga, mas naintindihan mo naman at tinatanggap mo yun. Kumbaga, may acceptance po ako ngayon, coach, na ito na yun, ito yung mabibigay ko, ito yung intention ko, kung ayaw mo, ikaw na yun. Parang ganun, coach. Ayun. Yun yung hashtag ko ngayon, coach. Yung hashtag Learning. ng buhay ko ngayon. For anyone who's listening, who feels stuck right now, ano yung message mo sa kanila, coach? Tak. Yeah, Siguro, coach, no, parang lahat tayo nakarating sa ganun, no? Yung feeling mo talaga na stuck ka. Um, Siguro, coach, ano, parang i-assess mo, are you really stuck? Baka naman kasi may kailangan kang gawin kung nasaan ka ngayon. Parang tulad po nung sa akin, yan, kumbaga, uh, nasa industry ako ngayon, dekada na coach eh. Kumbaga 10 years, kumbaga 10 years ko nang sinaserve yung current, ano ko ngayon, yung current employer ko or yung client namin. Parang may times na nakakarating ako na feeling ko stuck ako. Pero in reality, pwede ka naman mag-start kung nasaan ka, coach. Anytime, pwede kang mag-start. Kumbaga, ah, sa 10 years kong nandito, coach, iba-ibang role ako. As in talagang nililibot ko siya na kung saan-saan ako nakarating. Kasi I'm into uh, yun, nag-explore, kumbaga, yun, tinitingnan ko rin talaga kung ano yung gusto ko. Parang, yun, siguro coach, parang start where you are. Ganun lang. Parang, pag dumating yung time na feeling mo stuck ka, merong gustong iparating sa'yo. Meron kang kailangan gawin. Minsan, coach, nire-resist natin yun eh. Alam mo, meron kang kailangan gawin, pero hindi natin siya ginagawa. Kaya feeling mo stuck ka na lang. Pero in reality, pag nakagawa mo na yung kailangan mong gawin na yun yung right time para mag-move ka na. Para hindi mo na ma-feel yung stuck ka. Kasi coach ako, dumating na ako dun sa umaalis ako. Pero in reality, may iniiwasan ka lang. Yung ganun. So, mas magaan sa pakiramdam yung umaalis ka kasi tapos ka na. Yan, coach. So, kung meron mang na-stuck ngayon, coach, yun po. I-assess mo. Kung baka stuck ka ba talaga or kailangan mo lang mag-start ng something. Coach, let me just honor you. I'm so thankful and grateful for your wisdom this evening and for your time. I know nasa work ka pa, and despite that, no, you gave us the everyone watching here a chance to hear your story, experience the change, coach, kasi very inspiring. Alam mo, sobrang excited ako to also launch this, no, kasi dami talagang mababago listening to your story, coach, and the journey, no, the journey, especially people that you know before, no, even right now, no, kumbaga nakikita ka nila the transition from you before and right now, coach. Once again, let me introduce myself. I'm Coach June Acevedo. I'm a certified neurolinguistic programming master trainer and a mindset mastery and transformational leadership coach. I've helped thousands gain clarity in their life and transform the lives of more than 100 individuals through our neurolinguistic programming certification program and help them become transformative leaders in their life and in others by equipping them with powerful tools that they can use to overcome all their emotional and mental struggles and have laser focus on achieving the life that they want. Allow me to help you break through your mental and emotional barriers, develop unshakable confidence, and master high-performance strategies so you can scale your business, influence with impact, and achieve unstoppable success using powerful tools and
neurolinguistic programming, timeline therapy, and hypnotherapy. If you're ready to level up, let's schedule a quick one-on-one clarity session. You never know, that session might be the one that will change your life. Send me a message and let's book that clarity session.